gelatin matcha na merong custard matcha also na pang toppings, and then merong strawberry na jam na pang toppings din sa pinakaibabaw niya. Sobrang sarap, and then magugustuhan ng mga bata ito. Madali lang siyang gawin. We will start. Meron akong matcha powder. Nabili ko lang dyan sa tabi-tabi. Charot. And then, itong si collagen gelatin powder. So, kahit anong gelatin, kahit walang collagen, yung pwede kahit walang collagen. So, dito sa may kaldero, o dito ako pagluluto, wala pa siyang apoy. Naglagay ako ng 1 teaspoon ng matcha powder. Kung gusto niyo mas papait, dagdagan nyo. And then, gelatin powder. So, ayoko yung masyadong gelatin na medyo matigas. Gusto ko yung texture niya is yung jelly ace type. So, hindi ko siya dinamihan. Nasa sa inyo na yung instruction. Sundin nyo yung instruction kung ano ang nakalagay sa inyong pakete. 1 and 1/2 tablespoon ng white sugar and 600 ml ng maaligamgam na tubig. Huwag yung masyadong mainit. And para lang matunaw talaga lang si gelatin at saka si sugar. So, ilalagay ko siya sa kalan na mayroon ng apoy. Hindi ko ito pa kukuluan. Ang gagawin ko lang dito is paiinitin ko lang siya. So, hahaluin and then titikman kung okay na yung lasa, okay na yung tamis para sa inyo, di okay. Kung hindi, magdagdag na lang. Ito sa akin ay okay na itong tamis. Ayoko siya masyadong tamisan. Gawa na yung custard cream na gagamitin natin mamaya or pang toppings natin ay tatamisan ko siya. Kasi matamis plus matamis, masyado ng matamis. So, wag masyadong tamis. Ilalagay ko siya dito sa hulmahan na kahit anong hulmahan ang gagamitin nyo. And then, hindi ko siya pupunuin dahil mamaya maglalagay pa tayo ng toppings dyan na custard cream. Yun palang custard cream natin, ilalagyan ko rin siya ng matcha. Kaya yung flavor ng custard is matcha. Ilagay natin sa refrigerator natin para naman siya ay mag-firm or magtigas. So, habang inaantay natin siyang mag-firm or magtigas siya, ay gagawin na natin yung custard cream. So, mag-start na tayo dito sa may pot. Wala pang apoy. Kalahating litro ng gatas. Kahit anong gatas o gatas ng ina. Charot. Kahit anong gatas, ilagay nyo kalahating litro or 500 ml. And then, wala pang apoy yan ha. Maglagay kayo ng sugar na 5 to 6 tablespoon. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo. Gusto nyo mas matamis, then go ahead. Haluin natin. Tapos, sindihan. Yung apoy niya is luhit lang. Huwag yung masyadong malakas. So, habang inaantay natin yan na mag-init, dito sa my bowl na naglagay ako ng 3 itlog pero yolk lang. Hindi ko na sinali pala yung egg white. And then 2 tablespoon ng corn starch. Kahit anong starch po pwede. Ang ginamit ko nga pala dito ay potato starch kasi yun ang available ko dito kasi yun ang lagi kong ginagamit sa pangluto. And then, nagpatak din ako dito ng vanilla extract. Siguro mga 1/2 teaspoon lang. Kung gusto niyo mas maamoy, 1 teaspoon nyo. And then, mix ulit. Then, naglagay din ako ng pinch of salt. Konting salt lang. Yung parang pang-balance lang ng lasa niya. Mix ulit hanggang sa wala na siyang buo-buo. Then, naglagay din ako ng 1 teaspoon also na matcha. So, kung ayaw ko kasi masyadong matingkad na kulay. Kasi yung jelly natin is matingkad na. Yung custard natin dapat hindi matingkad para maganda naman yung kulay. So, kung gusto niyo matingkad, dagdagan ng maraming matcha. So, ilalagay ko siya dahan-dahan dito sa mainit na milk na mayroong sugar na nilagay na natin at pinaapoyan, pinapainit. Dahan-dahan lang kasi para hindi siya maluto yung itlog. Baka maging scrambled egg na. So, dahan-dahan lang yung apoy at saka haluin talaga siya ng maigi. So, ganito yung texture niya. So, ito na yun, okay na siya. Basta pag naghalo kayo, huwag niyong tigilan ha, pag nagluto kayo nito. Kasi pag titigilan niyo sa paghalo, magbuo-buo ito eh. Meron siyang buo-buo ng konti. So, ganitong texture na okay na siya, thick na siya, kasi mainit pa. Pag lumamig, naging thick na yan. Kaya huwag masyadong itagalan niyo sa apoy. So, ililipat ko ito sa isang bowl kung saan ipalalamigin ko muna. So, dito, ko siya ilalagay. Pero sa ilalim, lagyan ko rin siguro siya ng sapo sa init. Kasi mainit ito, baka masira yung lamesa ba. So, ilalagay na, nakikita nyo yung texture niya. Ganyan lang. Parang condensed style yung texture niya. Kasi pag malamig na yan, mas lalo siyang lalapot. Tapos yung tamis din niya, okay lang.
Huwag naman yung masyadong matabang kasi matabang na yung gelatin natin. So ito na malamig na, nagwe-wiggle na siya. Ito na yung gelatin natin. Malamig na rin. So haluin muna natin kasi parang nagtigas na ba. Ilagay natin ito sa ibabaw. So tips ha, pag naglagay kayo nitong custard cream sa inyong gelatin, huwag dapat mainit kasi matutunaw maging tubig. Okay? Dapat malamig. And then, pampaganda ng iyong mata, maglagay tayo ng strawberry jam. Kung meron kayong kaong, mas maganda. Pero alam nyo ba, mas maganda itong strawberry jam kasi, di ba maasim-asim yung strawberry? Maasim-asim na matamis. Yung gelatin na sa ilalim ay hindi siya masyadong matamis. Tapos yung custard cream ay matamis. Pero hindi naman sobrang tamis. Tapos, yung strawberry na nilagay ko na jam ay matamis na maasim-asim. So silang tatlo nagmamatch pag kinain mo. Masarap po talaga. Alam nyo ba, pwede nyo itong gawing pang negosyo. Magbili lang kayo ng mga cups na maliliit na meron ng lid. So pwede din siyang pang party lalo sa may mga anak kayong maliliit. Madali lang talaga siyang gawin. And then hindi siya maraming ingredients kung nakikita nyo. Sentensya is the key. Ayan o. Ay nako. Try nyo. Yung jelly at saka yung custard is match na match. Yung jelly kasi hindi masyado matamis. Tapos yung custard matamis. Tapos ito maasim-asim na matamis. So match silang tatlo. Napakasarap. Grabe. Tikim pa lang yan. Nako, sarap. Sarap. Gumawa na kayo sa mga parte ng anak niyo. Madali lang naman, di ba? Sarap.